Hello guys, magandang araw sa atin. So, ngayon sa araw na to magsisit up po tayo ng solar. Kibali ano to piso wifi po ito kasi walang signal dito sa area. Dito sa area ko ngayon walang signal dito kahit ano, kahit pang text man lang wala. So ito yung piso wifi ko. So ang gagawin ko po ay magsisit up ako ng solar doon sa bundok, malakas ang signal doon. So tapos ito yung receiver ko dito. May nagagawa na kasi ako dito kasi ito yan yung munting tower ko dito, naka light beam ako. Kung makikita nyo po, light beam yan nasa taas. Tsaka tinda 03 yung sa wifi repeater. So ito yung area ko. Walang dito walang signal. So ang gagawin ko po is aakyat ako dun sa bundok. Dun sa bundok na yon yung kikita nyo. Hindi naman masyadong makikita kasi forested kasi yung area may mga malalaking bundok kung makikita nyo sa sa paligid. Ayan, bundok lahat ng yan. So pati palibot yan, bundok lahat yan, di ba? So ngayon, ang gagawin natin solar power tayo dun sa bundok. Doon natin lalagay yung modem at saka yung base station natin pang bato dito sa baba. So mamaya tuturo ko sa inyo kung paano i-set up ko yung solar panel ko doon at paano mga setup ko at mga ginagamit. Pare, akong liberal. Ito yung battery ko ngayon para pang matagalan siya. Bale 100 amp hour to. Kung makikita yan, 100 amp hour pa yan. So mamaya yung solar panel ko doon sa bundok, pinapakit ko na, hindi ko na ng video kanina. So follow up ko na lang mamaya. Alright guys, paakyat na kami sa bundok na yung paglalagyan po namin ng yung solar. Ito yon, grabe, napakatuktok ng bundok na to guys. Saka ito din po yung panel para sa mamaya ituturo ko sa inyo kung paano to. Alright guys, dito na kami sa bundok na yung sinasabi ko. Ito nga pala yung ko dito. Ito yung paglalagyan ng solar controller at saka ito yung light beam ko nasa taas yon. So yung solar panel ko nandyan, ayan, nakalagay na. I-wiring ko na lang mamaya. So ito na yung setup ko, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa to. Bale ito may ginagawa akong breaker, may nilagay akong breaker kasi po para safety yung mga equipment natin ditong ginagamit. Bale ito siya papuntang solar. Ito siya papuntang solar panel. Galing sa breaker na ito. Itong breaker na to ikakabit natin dito sa sa tawag dito, solar charge controller. Dito sa battery, ito papuntang solar panel to, at ito naman papuntang battery. So ganito yung setup niya. So ilalagay muna natin yung controller para hindi malaglag. Depende na po sa inyo yon kung paanong style ng paggawa nyo. Kung gagayahin nyo yung sa akin, okay lang din. So ganyan siya. So ito bali ito yung positive. So titingnan nyo lang yung symbol dito, may positive at saka negative dito sa solar charge controller. So ito papuntang solar panel. So ganyan siya.
So ikakabit natin ito sa positive terminal ng controller natin. Ipitan nyo lang yung screw bolt. Tapos yung isang linya sa negative. So ganyan yan guys. Sundan nyo lang yung ginagawa ko para hindi kayo maligaw, hindi malilito. So ikabit natin sa negative. Ito yung papuntang solar panel. So ganyan siya. Take note pala guys, gumagamit po ako ng malaking wire ganito. Hindi po tayo gumagamit ng flat cord kasi yung flat cord maliit. Kasi dapat malaki yung wire na gagamitin natin para hindi ma-delay yung kuryente natin papuntang battery. Kasi pag ginagamitan natin ng maliliit na wire, parang daan lang din yon, mata-traffic yung kuryente. So konti na lang ang makakarating dun sa battery. So kailangan natin ng malaking wire ganito. So ano pala ang size nitong wire natin is TW, yung yung 14. Yung number 14 na TW, pwede ding THWN. Depende na sa inyo yon. Mas mahal kasi yon. Kasi ito na binibili ko kasi mura lang. Walang akong budget. Ito na namang isang guys, 15 amperes na circuit breaker papuntang battery. So ito yan siya, battery. Papuntang battery. So ito positive. Tandaan nyo ha, ito walang color kasi ibang iba gumagamit ng yung kulay pula, yung iba dilaw, para hindi sila malilito. Nasa sa inyo na po yun. Wag kang, pag hindi kayo nalilito, titingnan nyo na lang yung linya nya. So ito yung positive, so dapat dito yan siya. Kung ano yung nakakabit dito sa dulo, positive, pagdating din dito sa kabila, doon dito, kung anong positive, parehas din yan. Kung sa kaliwa yung positive, kaliwa din yung positive sa dulo, para hindi kayo malilito. Pasensya na kayo guys kasi hindi ako sanay mag ganito tutorial Nagre-request kasi yung iba kung paano ko daw ginagawa dito. Kaya nga ito na, kahit hindi ako marunong, hindi ako masyadong maalam ng ganito, ituturo ko pa rin sa inyo to. Kasi hindi naman ako sanay mag-video tsaka dito, magtuturo. Hindi nga ako nag-aaral ng teacher kasi ayoko magturo sana. Pero para sa inyo na lang po. So susundin nyo na lang yung ginagawa ko para mas malinis din naman yung paggagawa. So ganyan siya. So, kita nyo naman guys. Okay. Ito yung positive. Tandaan nyo, may mga nakasulat naman dito. Positive, negative, negative. May battery sign, may solar sign. Ito yung sa ilaw. So okay. Yung setup natin guys, paano lang to, parallel. Hindi tayo magsisiris. Kasi po, pag series, malaking voltage ang ipoproduce ng solar, mahina yung amperahe. Kapag nakaparallel tayo, maliit yung voltage, malaki yung amperahe, mas maganda. So, ganun yung tatandaan nyo guys ha, mas maganda, mas malaking amperahe, para mas madaling ma-charge yung battery. Lalo na't pag makulimlim ng mga 3 araw, siguro 3 araw, lalo na ngayon may bagyo, tag-ulan. So kaya pa rin ang battery nyo. Aabutan pa ng 3 araw kahit makulimlim. Kahit pa paano makaka-charge pa rin siya ng konti. Hindi mauubos yung karga niya. Ito na guys, yung setup natin. Yung sa loob nito walang laman, ito lang breaker, dalawa. 15 amperes papuntang solar panel, papuntang battery. So ito na. Ikakabit natin guys ha. Tingnan nyo sa loob. Ito yung nasa loob natin. Kung mapapansin nyo po, meron tayong battery dito. So merong battery. Pero itong battery kasi natin dating ginagamit is 26 amp hour lang. So hindi siya aabot ng hanggang umaga, siguro hanggang 3 AM or 4 AM kung makulimlim. So
gagawin natin, papalitan natin ng malaki-laking battery. Bumili na rin ako ng bagong battery. Ito yan siya. Teka muna ha, ibaba muna natin yung lumang battery natin. Ang gagawin ko sana dito is iparallel ko na din. Pasensya na kayo sa camera kong malikot kasi ako na lang naghahawak eh. So tanggalin ko muna to. Ibababa muna natin itong battery nating maliit. Ito. Okay, dawat guys. So ngayon, may bago akong nabiling battery. Malaki-laki na. Ito na siya. Palagdo kong tang-tang. So tanggalin natin sa box. Ito siya. Iakyat muna natin dito. Okay. Lagyan natin ng ano? Ito yan siya guys. Para makapatong siya lang sa loob. Wag na. Ito na yung battery yung binili nating bago. So 100 amp hour ito guys. Ito mas malaki to. So ito yung brand niya, GSL to. Kasi ito lang yung ma-afford natin na brand. Mas mahal kasi yung ibang mga branded na battery. Nasa sa inyo na kung anong gusto nyong battery. So ito yung battery natin. Ipasok natin sa loob guys. So para makita nyo yung setup natin. Ito yun yung light beam natin sa taas. Okay. So ayan siya. 'Di ba? Sabi ko kanina, ito yun siya, 'di ba? Ito yung sa solar panel natin, papuntang solar panel. Ito yung sa battery. Dito. So, titingnan natin kung saan nakakabit yung negative. Ito yung negative sa kanan. So, ito yung sa kanan sa battery. At saka ito din yung positive sa sa battery. O, sige. Ikakabit ko na muna to. Ito yun siya. Okay. Dapat mahigpit yung pagkakabit. Tandaan nyo, may kulay-pula yung positive at saka yung negative sa battery. Itim or walang kulay. Tandaan nyo, wag magbaliktad kasi pag magkapalit yung dalawang positive at saka negative, mahirap na, masisira yung controller natin, masusunog. So dapat maingat tayo sa pagkabit nito. Dapat hindi tayo pwedeng magkakamali kasi isang pagkakamali lang malaki ng mas damage. Right. Patayin muna natin. So positive battery, so ito yung isa. So dito. Oops. Okay. So positive to. So kung mapapansin nyo mamaya pag i-open natin yung breaker natin, iilaw to. May kung ilang voltahe yung battery. So mamaya higpitan muna natin. Hirap dito sa loob. Kailangan pala guys yung battery at saka yung converter at saka yung solar charge controller natin is nasa malamig na lugar. Wag nating ilagay dun sa mainit. Yung mas mataas sa 30 degrees Celsius yung init, masisira yon, yung lifespan ng battery natin mas madaling masira, mas madaling malubat. Imbis na mas tatagal pa siya hanggang 3 years, 4 years, iabot na lang ng 1 buwan, 3 buwan pag mainit yung area. Kaya ginagawan ko ng bahay, maliit na bahay itong ko dito. So ito guys, mapansin nyo pag i-open natin yung breaker, yan yung laman ng battery natin, 12.8 volts yan. So bali kulang siya ng karga. So ngayon, ito yung wire natin. Ito yung wire natin papuntang solar.
iwasan nating magdikit itong dalawa kasi masisira yung solar panel natin. Pag nagdikit yan, iilaw yan, oh, i-spark yan. So, hindi pwede yan, ha? Tandaan nyo yan, hindi pwede. So, ngayon, ito. Sinsya na guys. Ang init dito guys. So, pag ikakabit natin to, magkakarga yan, makikita natin magkakarga yan. Ada. Lalong. Kanang wala, okay na? Guys, musaka jud ka diri man ba? Ako ray saka dalan ko ng kamera ko sa nisukod. Lugway sa daw. Ito apa nara. Timan ini ha. Timan ina ha. Ipus anak manay nya armang ko magwiring. Patay na to ba? Kongkong eh. Alright guys, dito na ako sa taas. So, ito yung solar panel natin. Ito yan siya. Ito guys. Hindi masyadong makikita guys. Pasensya na kasi mahirap dito sa taas. Nasa taas ako. Nasa taas ko nilagay yung solar panel natin. So bali, dalawang panel yung ginagamit natin. Ito dito 100 watts solar panel. Ito siya 100 watts. So ang ginagawa ko dito is parallel connection lang to, hindi ito series. So ang parallel kung paano siya gagawin, makikita mo may sign ditong positive, ito positive at saka yung kabila negative. So ang positive dito, itong positive wire at saka yung positive wire din doon sa isang panel, ipagdudugtong mo yan. Ito, dudugtong mo yung dalawang yan. At saka yung negative din, at saka negative sa isang panel, pagdudugtong mo din yan. So tapos, ito na, parallel kasi yung ginagawa natin, lagyan mo ng wire papunta sa baba. Nilagyan ko ng wire, ito na yung wire. So ito siya, papuntang baba. Papunta doon sa solar charge controller natin. So na yung naikabit yung ano natin. Oh, ito na siya. So mamaya ko na i-fix to pag okay na sa baba. Okay. Baba muna ako guys. Alright guys, ito na, nasa baba na ako. Ito na yung wire natin galing sa taas. Ito siya. So papuntang taas yan. Doon sa solar natin, solar panel. Okay. Ito na. Gagawin natin dito is kakabit na natin to. Ito yung positive natin galing sa taas. Nilagyan ko ng markang electrical tape kulay pula para hindi tayo malilito. Okay. So ito guys. Sinsya na sa camera guys, malikot. Walang tagahawak guys eh. Okay, ito na guys. Ito yung positive niya. Ito positive wire ito. So titingnan din natin dito sa kabila kung saan yung positive. So dahil nasa kaliwa yung positive, so ito yung positive niya, 'di ba? Na makikita natin dito positive to sa ano ba to? Controller natin. So ikakabit din natin tong positive dito sa ano. So ayusin lang natin yung pagdugtong ng wire para hindi magkakaroon ng corrosion at magkakaproblema pa yung kuryente natin. So ayusin lang natin pagkakadugtong niyan. So ito idudugtong ko na. Pasensya na kayo guys. So ito idudugtong muna natin gamit ang plier. Ito na. Dapat magandang pagkadugtong para hindi magkaroon ng corrosion. Ang corrosion kasi guys ang ang sanhi ng pagkasira ng wire. So para hindi siya magkakaroon ng corrosion, ito na guys. Lagyan natin ng electrical tape. I-coat natin ng electrical tape. Ganyan. So positive to. Para hindi magkakaroon ng corrosion or kalawang yung tatawagin. Iba kasing kulay ng kalawang nitong wire, kulay green. Daming lamok. So
So balutin natin ng electrical tape. Ito na. Okay. At tapos ito namang negative wire, ito pare, galing sa solar panel natin, ikakabit din natin doon sa negative side ng solar charge controller natin. Ito na guys. So ito pag ikakabit natin to, kung mapapansin nyo, hindi po nag-ano yung kasi hindi pa natin pinapaandar yung circuit breaker natin. So idudugtong muna natin bago natin i-switch on yung circuit breaker. Siya nga pala guys, kaya tayo gumagamit ng circuit breaker para safety yung mga equipment natin. Kung magkakaroon sakali ng problema, magkakaroon ng short circuit, magkakaroon ng problema yung battery, either yung load, either yung solar panel po natin, madali lang siyang mag-trip. So walang masisirang equipment, walang masisira, either yung load mo masisira yon, yung mga battery masisira, converter, at saka yung ano pa yung equipment dito. Kaya gagamit tayo ng circuit breaker. Ito. Yung iba gumagamit ng fuse. Ako naman circuit breaker yung ginagamit ko. Mas maganda naman kasi yung fuse 10 amperes. Ito 15 amperes to eh. Kasi ang nakakaano lang sa fuse, pag pumutok na, hindi na magagamit. Unless yung circuit breaker, pag ito'y nagkakaproblema, kusa lang siyang mamamatay. Tas pwede mo namang ibabalik, switch on ulit. So pwede na siya, magagamit na siya. Pag switch on mo, tas nagtitrip siya, namamatay, so ibig sabihin may short yung mga connection mo. Ibig sabihin may sira dun sa solar panel or either sa battery, ma-identify mo. So less na yung gastos mo, hindi ka na bibili ng mga fuses na kung ano pa. Okay. So ito na guys. Since naikabit na natin to, okay, ito na. Pansin natin, ito na. So yung marka ng natin, controller is 12.8 volts yan. At saka wala pa rin yung symbol ng yung solar. Pag i-switch on na natin ito, mapapansin mo meron yung nag-charge na siya. Ganito, tingnan niyo. Alright guys, so 'di ba? Nag-iba. At saka makikita mo rin nag-charge na siya, 'di ba? At yung karga naging 15.0. So ganyan yung natin sa battery. So ibig sabihin okay na yung setup natin. So, ganyan na yan siya, 'di ba? Tapos ngayon, so higpitan natin balik yung bolt dito para hindi baka kulang sa dapat mahigpit. Kasi tamang paghigpit lang, wag naman masyadong higpitan. Baka masisira yung threads. Ayan na. 3 watts lang yung ginamit natin kasi konti lang yung load na ikakarga natin dito. Ito yan siya. Pasensya na kayo sa kung paggagawa dito kasi low budget lang to. Hindi to pang tulad ng iba dyan na mas malaki. So ilalagay ko lang to dito. Mahangin naman dyan, hindi naman mainit. So ganyan yan siya guys. Yan yung setup natin. Ito na. Itong positive niya, positive, sagay natin doon sa positive din ng battery. Ganyan. So, at saka itong negative niya. Ito yung negative. Tingnan nyo, nag-spark siya. So, ibig sabihin may kuryente. Ito, pag i-on natin to, ito, maandar, yan. Off yan. So ngayon tika muna sa ilalim ng pagdaan to. Okay, baba natin to. Pag nag-load siya, so lagyan natin ng load ganyan. Okay, so hindi bumaba yung karga niya. So ibig sabihin pwede na natin saksak yung modem natin at saka yung UV antenna light beam natin. Ito yung modem natin.
At saka ito naman yung ano niya, charger. Ito yung lagyan natin ng multiple adapter para makapagsaksak pa tayo ng ibang ano. So isaksak natin tong modem natin. Ngayon, papaanda rin natin yung modem natin kasi may naghihintay tayong customer na makigamit na ng internet. So saksak na natin, ito na. Ay, hindi masyadong makita kung umiilaw na. Ayan, umiilaw na. Ayan. Ayan guys. So 15, yung karga ng battery natin is 15.9. So tamang-tama naman yung karga. So ibig sabihin kumakarga. Pag nagbi-blink yan, nagbi-blink ito, nagbi-blink. Asan na ba? Ibig sabihin nagkakarga yan. Okay. So guys, sana na may natutunan kayo sa video ko, sa setup kong ito, kahit paano. Ito yan siya. Kahit paano, kahit hirap na akong mag-video, sinisikap ko pa rin para makatulong ko sa inyo. Ito yung setup natin. Ito yung area natin, bundok. Paikot tayo, bundok sa paligid natin, bundok, puro bundok yan. Okay. So kaya natin na pag-isipang gumawa ng solar power dito sa bundok kasi dito lang ang may malakas na signal. Dito lang tayo makakuha ng may mas malakas na signal kasi pag doon sa baba walang signal doon. So ano guys, maraming salamat sa panonood. Please subscribe and i-comment nyo na lang din sa baba kung anong hindi nyo naiintindihan. I-comment din nyo na rin sa baba kung may gusto pa kayong ipa-tutorial na gagawa na hindi nyo alam. Sisikapin ko baka kung kaya ko po. Sige po, maraming salamat and God bless.